eto daw pong si Padilla, sabi dito sa DZMM Teleradyo, Padilla urged to respect ICC process in Duterte case. Ibig sabihin, etong si Robin Padilla ay may panawagan kay Senator Robin Padilla na respetuhin yung proseso ng International Criminal Court. Kasi nga naman mga kababayan, baka malito kayo ha dun sa konteksto na pag-uusapan po natin. Kung matatandaan ninyo, wait lang ha, tanggalin natin to. Yan. Kung matatandaan nyo kasi mga kababayan, may lumabas na balita dito po sa Inquirer.net. Ano ba to? Allow ko na lang. Sabi dito mga kababayan, Padilla seek Duterte repatriation but Senate reject his resolution. Ibig sabihin, etong si Robin Padilla nagkaroon po ng resolusyon mga kababayan na kung saan hinihiling po niya na ibalik ng agaran itong si dating Pangulong Duterte dito po sa Pilipinas. Kaso nga lang ang problema, nireject po yan ng Senado. Kaya nga kung matatandaan nyo, sabi ko kanina, ang pagkakaalam ko po dyan, nireject na po ng Senado yan. Kasi nga, eto mga kababayan, basahin po natin ha. Ang source po natin eto, pero ililipat ko lamang po yan dito. So sabi dito mga kababayan, yan, naghain ng resolusyon si Senator Robin Padilla na humiling ng agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa dahig kung saan siya ay nakakulong dahil sa umano'y krimen laban sa sangkatauhan or etong crimes against humanity. Gayunpaman, ang kanyang ang kanyang resolusyon na inihain noong Lunes ng hapon ay hindi tinanggap ng Senate Bill and Index section dahil sa 19th Congress ay nag-adjourn na ng Senate noong Hunyo 11. Ayon sa isang press release mula sa kanyang opisina noong Martes, binanggit ng kanyang tanggapan ang Rule 44 ng Senate Rules na nagsasaad na lahat ng mga nakabinbeng usapin at paglilitis ay magwawakas sa pagtatapos ng Kongreso. So ibig sabihin mga kababayan, hindi po yung tinanggap yung resolusyon na yan ni Senator Robin Padilla na agarang ibalik itong si dating Pangulong Duterte dito po sa Pilipinas kasi nga mga kababayan, tapos na yung 19th Congress. So ngayon kung titingnan nyo, sabi pa nga dito, gayon pa man nagpahayag si Padilla ng kanyang intensyon na muling ihain ang resolusyon sa 20th Congress na magpupulong sa Hunyo 30. At yan po mga kababayan yung pinirmahan ni Bongo at saka nitong si Bato de la Rosa. Kaya nga kung matatandaan nyo, kaya tuwan-tuwa sila kay Senate President Chis Escudero kasi nasusunod yung gusto nila. Ano yung gusto nila? Yung mga katulad nito na kung saan nagagawa nila yung mga gusto nilang gawin na pagtatanggol kay Duterte, kay Digong. Biruin nyo ba naman, saglip ng ipasang resolusyon ni Senator Robin Padilla yung makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin, especially yung tinalakay niya lang nung nakaraan about po dun sa nakakabahalang paggamit ng mga kabataan na mga website mga kababayan na nagdudulot ng karumihan sa pag-iisip ng mga kabataan at yung mga pornography, mas inuna niya pa ito. Yan ba ang sinasabi ni Senator Robin Padilla na dapat ginagawa niya ng aksyon? Dapat kung ikaw ay senador ng taong bayan, iisipin mong gawa ng paraan yung isang problema na binabanggit mo doon sa video na inilabas mo sa Facebook page mo na kung saan nababahala ka sa paggamit ng mga kabataan sa mga website na kung saan nagpapakita ng mga kalaswaan. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, mas inuna pa ito ni Senator Robin Padilla. So sabi pa dito, basahin pa natin. Ayon kay Padilla, ang agarang pagpapauwi kay Duterte ay magpapaunlad ng pagkakasundo at pambansang pagkakaisa na muling nakatuon sa mga pagsisikap ng gobyerno sa pagtugon sa mga pangangailangan. Binanggit niya ang dating pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa siya makapagkasundo sa mga Duterte. Pinagtibay ng Senado na ang agarang pagpapauwi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapaunlad ng pagkakasundo at pambansang pagkakaisa at ang kanyang pagsisiyasat at pag-uusig ng mga otoridad ng Pilipinas ay magtataguyod ng pambansang soberanya at eksklusibong karapatan ng Pilipinas na panagutin ang mga mamamayan nito sa ilalim ng konstitusyon
at legal na sistema nito, sabi pa ni Senator Robin Padilla. Ang problema nga, paano mapapapanagot sa Pilipinas itong si dating Pangulong Duterte kung ang pananaw nga ni Senator Bato de la Rosa baluktot? Diba? Pagdating sa isang court, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, yan po ang talaga masasabi natin na tinatrabaho ni Senator Robin Padilla diyan po sa Senado, mga kababayan. Saglit na magtrabaho para sa interest po ninyo, anong ginagawa? Puro pagtatanggol sa mga Duterte ang ginagawa ni Senator Robin Padilla. So ngayon, pakinggan natin ito pong sinasabi ng isang grupo, mga kababayan, na nananawagan kay Senator Robin Padilla na irespeto ang proseso ng International Criminal Court at wag basta gumawa ng mga resolusyon na magtatanggol at magpapabalik sa Pilipinas kay dating Pangulong Duterte. So kung titingnan nyo pa nga, gamit na gamit dyan ng Senado para sa mga Duterte, hindi para sa taong bayan. Oo, thank you very much sa programang Kabayan. Si Danny Buenapejo ito, Ma'am Rubilin. Oo. Maraming salamat din po. Oo, ano na, how do I call you? Ma'am Ruby na lang? Ruby? Ha? Pwede pong Rubilin na lang po. Rubilin, all right. Oo, kasi di ba dalawa pang senador ang pumirma dito. Ayan, ito si Ma'am Robilin, mga kababayan. Siya ata yung tumatayo na leader ng, wait lang, anong grupo yun? Sa resolution calling for ng immediate repatriation ng dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa detention facility sa The Hague sa ICC. At ito ay, di ba, yung resolution was authored by Senator Robin Padilla. So kayo ho, sa panig ninyo bilang coordinator ng Rise Up for Life and for Rights. Rights, ano yun? Rights Up for Life and for Rights. Ibig sabihin, sa buhay at karapatan, mga kababayan. So yun po ata yung pangalan ng grupo nila na nag-handle dun sa mga pamilya ng mga inosenteng nadamay at nabiktima nung panahon ng AJK ni dating Pangulong Duterte. So pakinggan po natin yung opinion nila. Ano ho ba ang saloobin nyo rito? Kami po sa bahagi po ng Rise Up for Life and for Rights, hinihiling po namin kay Senator Robin Padilla na sana po ay igalang yung desisyon ng korte, particular po yung International Criminal Court. Tama! Kasi po naniniwala kami na yung resolution na yon ay isang banta, no, sa seguridad ng mga pamilya ng biktima. Naniniwala po kami na malaki pa rin po yung impluensya ng Duterte camp. So yung ganung hakbang ay nakakagambala po, particular sa seguridad po ng mga pamilya ng biktima, lalo na po yung mga nanindigan na naniniwala sila na kaya namatay yung kanilang mga mahal sa buhay ay dahil... Tsaka mga kababayan, alam nyo ba, sa ginagawang ito ni Senator Robin Padilla, tsaka ni Bato, tsaka ni Bongo, at ng Senado, lalo nilang ipapahamak si dating Pangulong Duterte. Bakit? Kasi the more na ginagawa po nila yan, the more na makikita ng International Criminal Court na makapangyarihan talaga ang mga Duterte. Bakit? Kasi pinapabalik siya ng Senado. Senado na mismo ang gumagawa ng paraan para agarang mapauwi ng Pilipinas itong si dating Pangulong Duterte. At mismo yung mga senador talagang gumagawa ng paraan para hugutin sa ICC ito pong si dating Pangulong Duterte. So ngayon mapapaisip ang International Criminal Court na wag ito payagan na magkaroon ng pansamantalang kalayaan o interim release. Kasi nga mga kababayan, makapangyarihan pa rin ang mga Duterte. At mismong yung mga senador ay sunod-sunuran sa mga Duterte. Yan ang iisipin ng International Criminal Court. Kaya nga sa ginagawang ito ni Senator Robin Padilla, hindi niya pinag-isipan na ipinapahamak niya si dating Pangulong Duterte. Sa pulisiya ng dating gobyerno, kaugnay dito sa war on drugs. Kaya yun po ay nananatili po yung gano'n naming posisyon, banta po ito sa seguridad. At naniniwala kami na parang walang basis yung kanyang yung resolution na iyon dahil na po nasa ICC na po yung kaso at hinihintay nga po natin yung September yung confirmation of charges. Oo. So yun po. So as far as you're concerned, tingin nyo parang it will not amount to anything as far as the ICC is concerned. Yung resolution kasi parang ang feeling ko lang parang gusto nila magbigay ng political statement na ang House or ang Senate merong pinas na resolution. Pero depende rin tatlo lang naman yata yung pumirma, pero tingin nyo ho it will not have any bearing on the deliberations sa ICC? Sana po, yun po ang aming panalangin at yun po yung aming inaasahan dahil ang ICC po ay isang korte na kumbaga ay
labas dun sa kumbaga isang korte na may sarili pong pamamaraan at nakita Tama. naman po natin sa maharabang taon na kanilang pagsisiyasat ay dumako na po dito na mayroong malaking ebidensya at kaya nga po ang dating Pangulo ay nasa ICC. Kaya nga, Pero ma'am, tsaka mga kababayan, yung 1,000 evidence laban po kay dating Pangulong Duterte, napakadami nun. Actually mga kababayan, mahigit 1,000 yung mga ebidensya laban po kay dating Pangulong Duterte at possible na madagdagan pa po yan. So ngayon, kung titingnan nyo kung gagawa ng paraan itong sina Senator Robin Padilla, sina Bongo, sina Bato para isalba itong si Duterte, tugutin dyan sa International Criminal Court, mabibigo lang din sila. Kasi sa ginagawa nilang yan, mas lalo lang nilang idinidiin eto pong si dating Pangulong Duterte, at mas lalo lang nilang pinapasama ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Bakit mga kababayan? Kasi nga, yung mga taga-suporta ni Digong, yung mga kaalyado ni Digong, umaasa na mapagkalooban si Digong ng interim release. Kaso nga lang ang problema, sa ginagawa ni na Robin, ipinapakita nila na makapangyarihan pa rin ang mga Duterte dahil may tagasunod na 3 itlog mga kababayan sa Senado. Rubilin, ano ho ba ang yung grupo ninyo, kayo ho ba tumutulong din doon kayo sa mga biktima ng EJK? Ano ang nagiging partisipasyon nyo dyan sa Rise Up for Life and for Rights? Sa ngayon po, tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan namin sa mga pamilya ng biktima na aming naugnayan mula pa po noong 2016. Tuloy-tuloy po yung aming pagpaliwanag kasi marami pong mga in between, may mga sitwasyon. So naman po, nakikipag-ugnayan din kami sa National Union of People's Lawyers para doon sa pagpapaliwanag sa mga legal na basihan. Pero sa bahagi po ng Rise Up, tuloy-tuloy po yung aming ugnayan, tuloy-tuloy yung aming pagtatalakayan, kaugnay po ng mga nagaganap na ito. Ay, shoutout kay Ate Aileen Dreno na mega love shoutout po na napakasarap. Kay SM Opres, Oropesa, mega love shoutout po sa inyo So, kasi talagang hinihintay po ng pamilya, nakaantabi po sila sa anumang mga updates o sitwasyon sa ugnayan po dito. Lalo na't higit na nandoon sa nakadetain na ang dating Pangulo doon sa ICC. So mahalaga po sa kanila yun na nasusubaybayan at nagkakaroon po ng talakayan. Yung bang grupo nyo, meron din kayo mga, let's say, mga Tsaka tingnan nyo naman mga kababayan, nagsagawa sila do sa 19th Congress kahit naka-break ang Senado, nagsagawa sila ng hearing para questionin ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Doon pa lang makikita malakas na mga Duterte. Tapos ngayon, bago sumapit mga kababayan or sa 20th Congress, may mga nagsusulong na ng resolusyon para pauwiin ng agaran etong si dating Pangulong Duterte. So 2 beses na ipinapakita na malakas ang mga Duterte dito po talaga sa Pilipinas. Kaya kung gagamitin yan mga kababayan para sa pagharang ng interim release ni dating Pangulong Duterte, talagang malabo siyang mapagkalooban ng interim release mga kababayan. At malabo po siyang maibalik ng Pilipinas kasi nga yung mga senador, ipinapakita nila na senador sila ng mga Duterte, hindi ng mamamayang Pilipino. At kung ang mga Duterte magsasalita or mag-uutos o kukumpas sa ikasasama ng mga pamilya nung nabiktima or yung mga pamilya ng mga nabiktima, talagang kayang-kayang gawin ni dating Pangulong Duterte kasi nga may mga tauhan pa siyang senador or kaalyadong senador na sunod-sunuran po sa kanya. Sama ng mga abogado rin? Hindi, wala naman. Ano ba to? Mga ano lang ba to? Mga parang NGO? Oh. Ano po yung meron po kami ugnayan dito sa National Union of People's Lawyers, particular yung sila po kay Attorney sila Conti. Attorney Conti. Sila po yung lawyer na pinili po ng mga pamilya na magbigay ng mga paliwanag at kung ano po may mga ibang updates pa di kaugnay dito sa ICC. Pati yung si Attorney Gilbert Andres, di ba? Siya rin, active din dyan. Sila sa dun, mga tumutulong sa particular biktima. po kami dun kay Attorney Chrissy po. Opo, kasama din po doon. Oo, for now. Pero ano ho ba ang tingin nyo? Kasi syempre, katulad nitong nagpapas ng resolution ng Senado na dapat ito sila Senator Robin, talaga Senator Judge sila Senator Bongo, parang pinangungunahan na nila na parang sila ay medyo may pagkabayas na dito sa kaso ni ni former President Duterte, di ba? Ganon din ang tingin nyo? Opo, yun nga po. Kaya po nananawagan kami na particular kay Robin Padilla na siya naghain ng resolution na ito na irespeto kung ano man yung nagaganap ngayon at ang tabayanan po natin. Ang pamilya po ay naghihintay sa trial.
samantalang sila po ay walang naganap na gano'n. Kaya ano po yan ay nakakabahala. Kaya kung meron mang gano'n silang So biruin nyo, hindi lang impeachment yung gusto nilang i-dismiss dito. Gusto rin nila mga kababayan na maabsuelto etong si Duterte, si Digong, doon sa kanyang mga posibleng pananagutan, doon sa kanyang maling pulisiya or madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato na nagdulot lang ng pagkakatumba ng maraming kababayang Pilipino po natin. hakbang. Ano po talaga ito, sagka sa seguridad ng mga pamilya ng biktima. Tama. Kaya sana po, nananawagan kami sa mga senador na respetuhin natin yung proseso na ginagawa ngayon ng International Criminal Court kasi ito po ay may mataas yung standard ng kanilang tawag dito pamamaraan. So yun po yung aming panawagan. Ma'am Rubilin, kamusta naman home feedback ng ating mga biktima na nasa nakakasalimuhan nyo sila? Ano ho ba, parang nandoon pa rin ba yung pangamba nila? Kasi di ba may mga petition pa sila na somehow sa third country payagan makalaya or maging house arrest dahil nga sa aging, yung matanda na at may medical condition. Ano ho ba ang palagay nyo sa lahat ng mga hakbang din ng defense group ng dating Pangulong Duterte? Kami po sa pagkikipag-usap namin sa pamilya, sinasabi nga nila, hindi naman mapapatay yung kanilang mga anak, yung kanilang asawa, kundi dahil sa pulisiya na sinagawa. At kitang-kita naman po sa mga nakaraang mga pag-imbestiga dyan sa Congress, na naging bahagi din po yung mga ilang pamilya. At nakita po nila na yung wasto na may managot. Yun naman po yung panawagan namin. Halaga po dito yung pananagutan ng dating Pangulo. Dahil po nagkakaisa po ang pamilya na ayaw na nilang maganap ang ganitong pangyayari sa ating lipunan. Kaya yun naman po yung nagpupush din, bakit nila sinasabi na kailangan managot kung sino yung talagang may malaking pananagutan sa mga naganap na patayan po sa ating bayan. Yung binanggit ho ni Miss Ginang Elizabeth Zimmerman na nakita niya yung kalagayan ng dating Pangulo na talagang halos butot balat na rap. Hindi, iba na yung sinabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman at iba din yung sinasabi ni Sara Duterte na nakita niya doon sa kalagayan ng kanyang ama. So at least mga kababayan, ang galing na sa bibig ni Sara Duterte na okay yung kalagayan ng kanyang tatay at walang sintomas ng panghihina. Ibig sabihin, nasa tamang kalagayan etong si dating Pangulong Duterte. Di ba? Hindi ho ba kayo na nagiging nangangamba dahil syempre, di ba, gusto nyo na healthy siya until this trial mag-commence? Opo, yun po ang panalangin namin na sana ay lumakas siya at maging mausay ang kanyang pangkalusugan dahil kailangan pong harapin yung ganitong proseso ng trial. So yun po yung na sana po ay lumakas siya, yung kanyang kalusugan ay mabigyan ng tamang karampatang atensyon para po maharap niya yung kinakaharap po niyang crimes against humanity. So yun naman po, panalangin namin na lumakas pa siya para makita po niya yung proseso at yung mga pamilya din makita na yung kanilang damdamin sa mahabang panahon ay magkakaroon ng katugunan yung inisyal na hustisyang hinahangad po ng mga pamilya. Kasi hindi na raw nagtitake ng kanyang medicines, pero yun na nga, okay naman daw at mukha namang healthy. Yun na nga, siguro yung panawagan nyo na he should continue to be healthy para at least maharap yung mga kaso laban sa kanya. Opo, yun naman po. Oo. Ayan. Diba mga kababayan, okay naman yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Ang panawagan nga natin, sana humaba pa yung buhay niya, maging malusog pa yung pangatawan niya para makita niya yung proseso, ma-avail niya yung due process at mapatunayan niya sa sambayan ng Pilipino kung may kasalanan ba talaga siya or wala. Kasi mga kababayan, buti pa nga siya na-avail niya yung due process. Samantalang yung mga ipinatumba po niya nung panahon po niya, nung nagsagawa sila ng maling pulisiya, talagang hindi na-avail yung due process mga kababayan. Kahit yung mga pinaghinalaan lang na basta na itumba nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po na-avail yung due process. So ngayon, ang panawagan natin, sana humaba pa yung buhay niya at maging malakas yung kanyang pangatawan para nang sa ganon, maharap niya yung mga kaso niya mga kababayan. Taliwas naman doon sa mga sinasabi ng mga DD-shit na nanghihina na. Biruin nyo kung ano yung pagkakaiba. Tingnan nyo mabuti kung ano yung pagkakaiba ng mga kritiko ni dating Pangulong Duterte doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ang ipinamamalita mahina na etong si dating Pangulong Duterte. At may mga paiyak-iyak pa nga. So sa madalit salita, gusto na ata nila na manghina na ng tuluyan etong si dating Pangulong Duterte. Samantalang tayo mga kababayan, ang panawagan natin, humaba pa ang buhay niya nang ma-avail niya
ng maayos yung due process at masaksihan niya ang paglilite sa kanya mga kaso. Ano po mga kababayan? So kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa mga pinaggagawa ni Senator Robin Padilla na gumagawa pa ng mga resolusyon para pabalikin ang agaran etong si dating Pangulong Duterte. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa balitang yan.